But, hindi naman kami hypocrites eh. Hindi naman ako hypocrite na sasabihin ko sino bang hindi interesadong gumawa ng pera. I'm not afraid to make money because I have a family to feed. So, more or less, pag ako nagtatrabaho, iniisip ko rin yung market ko. Qualities ang hinahanap nyo, Ate Norma, sa painting? Kasi Pilipino, pag tinanong mo, ano gusto mo sa paint, sabihin, maganda. Lahat ng bagay maganda. Kung paano nyo alam na tama ng maganda yan? Siguro nasa kulay at saka sa kung paano niya nasa kulay at saka sa composition. Basta ang pakiramdam nyo, tama. Basta, Ganon. Ewan ko, basta nagugustuhan ko ang painting ko kayo. Kailan nyo tinitigil ang pagpipinta? Kailan nyo sasabihin tapos na ito? Mahirap sabihin eh. Oh, dali. Sabihin mo lang, when it is ready to deliver. Basta ngayon, no? Yung palang very prolific kayong mag-asawa, no? Because siguro, gawa kayo ng gawa. Yes, we cannot help but paint dahil there is nothing that gives us much enjoyment kundi yung pagpipinta. Way back 1970 umpisahan ko na yan. And then hanggang ngayon hindi pa natatapos? Hindi pa natatapos because dito wala akong pressure to produce. Wala akong pressure na to impress anybody tungkol sa trabaho. Wala akong pressure, wala akong intention na to exhibit, to let the public malaman nilang may ginagawa akong ganyan. Do you have any idea kung saan direction tutungo ang painting nyo? I don't think, kung ako tatanungin mo, personal, I don't think I can determine, I can predict kung saan pupunta yan. Dahil ako open ako sa mga new ideas yung probably hindi deliberate na ginagawa ko but anything na makikita ko sa libro, mabasa ko and everything, kung pwede ko incorporate dun sa trabaho ko, gusto kong subukan. I want to experiment on it. Yung sabi nga nila, no daring is fatal. Wala namang mawawala sa'yo kung subukan mo. Kesa sa hindi mo subukan. Kaya nga, when Mopa asked for a brief statement sa trabaho ko, yung nga sinabi ko na sa trabaho ko, you can see so many, yung bang influences na mga echoes ng mga ibang artist na probably na makikita mo sa trabaho ko. More or less parang fusion of so many things. Pero up to now, do you still admit your parang debt to Mang Enteng sa style niya? Or nilalabanan niya din yan? Hindi ko mawari. Bakit hindi? Lagi nila hinasabi. Bakit hindi ako, ayaw nila akong tanggalin dun sa school na yon. Bakit yung pinipilit nila akong isaksak dun sa Manansala School na yon? Hindi ba nila maramdaman, hindi ba nila mahalata ang distinction? Hindi ba sila masyadong sophisticated na hindi nila makita ang distinction between yung ginagawa ng mga Enteng at saka ginagawa ko? Parang parang you're offended by being... No, hindi ko masasabing gano'n sir dahil mahal ko yung matanda, no. Tsaka sabi ko nga sa'yo nung early stage ng talagang gusto ko mga trabaho niya. But sa edad kong to, tsaka sa period nitong pagbibinta ko, palagi ko malayong-malayo na ako kay Mang Enteng. Although yung mga subject matter niya, hinandle ko rin niya, hinawakan ko rin, But yun nga, hindi nila makita yung distinction na si Angelito ko, Antonio, kung pumahid, gumamit ng line, ganyan. Kung dumurog, kung mag-distort, ganyan. Si Mang Enteng, ganito, ganyan. Well, kulang na lang banggitin mo kamukha nun kay Berenson na Berenson, yung master ng mga Renaissance na yung art Bernard painting. Berenson.
may School of Perugino, School of Masaccio, kung sino siya. Pero nakikita mo ang distinction. Kung minsan pa nga yung mga minor talents doon sa school na yun ang mas magaling kaysa doon sa master. Kasi nabanggit, there was a time na parang very heavily influenced pa kayo by de Kooning, hindi ba? At medyo nagalit ang critics Well, sa that's one period na kung pwede nga lang makalimutan ko dahil sa probably siguro baka nagwala nga ako, baka nabaliw ako yung period na yun. Actually, si Mr. Luz, sinasabi niya yun na, kasi in the case of Mr. Luz, sinasabihan mo siya na, kasi masyado kang influence nito or nito, gano'n. Ang attitude ni Mr. Luz is, he accepts that fact and so, para to get it out of his system, then, pag nagawa niya yun, then he feels more free to move on to something else. So, my personal thinking is hindi kayo dapat mag-guilty or dun sa the fact na nag-de Kooning period kayo. Because, again, influences yun hindi ba? Oh. But, maaaring sabihin nga nila, it's too abrupt for a change, no? Masyadong bigla, no? But siguro kaya ako nagwalang ganun dahil sa naramdaman ko na nasa yung nasa rata ko na ano ba ito? Hanggang dito na lang ba? Hindi na ba ako makawala rito? At ikaw naman, Ate Norma, binabasa mo ba ang mga sulat ng critics sa iyo? Minsan hindi. Pinabasa ko, meron hindi ko naman sinasaloob. Wala sa akin. Hindi mo masyado, you don't take them seriously? Kuya Lito, anong nyo? Attitude nyo sa critics? Binabasa ko sila, why not? Pero, hindi naman siya masyado baka sabihin mo naman masyadong mayabang ako, pero, kaya nga lang, pag binabasa ko sila, natatawa ako. Natatawa lang ako sa sarili ko na, ano ba ito? Anong klaseng review ito? Anong klaseng art criticism to na ang binabanggit yung ganito, yung ganon, yung ganyan. Katulad nung, hindi ko na babanggitin ang pangalan, somebody wrote an article about me and pinagyabang pa sa akin, binabasa pa sa akin, and ang comment ko na lang you still sounds like the 50s. Yung writings mo, yung sinulat mo ngayon, 1980 na tayo ngayon you still sounds like the 50s. Parang dated ang style. Wala ka naman nakikitang new twist sa trabaho ko? Hindi mo ba nakikita ngayon, nararamdaman kung paano kina-handle ang composition ko, kung paano ko pinasasabog yung mga lines ko, kung paano ko mag-distribute ng color. That means to say, yung mga critics na yan, they take for granted kung ano yung last work mo. Hindi na pinag-aaralan. So nakaka-affect din sa inyo yung mga sinusulat ng critics? Hindi sa nakaka-affect. Kung hindi, nabubuisit ako. Na sana naman baguhin naman ng konti ang ang tono nila at nang masiyahan naman tayo magbasa. I think it's a big problem for art critics Sid, dahil sa yung mga articles na sinusulat nila hindi address sa mga artists na katulad natin Yun ay address sa mga ordinaryong the average art lovers, yung art yung appreciators. Ang inaano nila yung sa average na babasa ng article nila, yung bang medyo bibili ng isang painting para sa living room, bibili ng isang painting para sa dining room, tapos na. Paano ang portraits? Gumagawa ba kayo ng portraits? Do you make portraits? Or as a rule, hindi kayo gumagawa? Naku, yan ang medyo, ewan ko ba, siguro yan ang one big mistake ko nung nag-aaral ako. Masyado akong tamad mag-drawing. Although, you remember sa portrait ko kay Professor Lorenzo, parati ako nasa excellent group. And yet, ayoko yung tamad ako mag-portrait. Although may ginawa ko, yung isa because I cannot refuse him, si Jimmy Laya, yung governor ngayon ng Central Bank, si Jimmy. I did a portrait of him. Hindi ko probably kanya-kanyang hilig, interest. Ate Norma, wala ding hilig sa portraits. Although meron siya mga ginawang portrait. Mahilig ako sa composition. Kahit si Ibarra sinasabi nga, mas strong ka talaga sa composition. Kulang na lang sabihin ni Ibarra de la Rosa sa akin na
wag ka nang mag-attempt sa landscape sapagkat wala ka ipupuga dyan. Hanggang composition ka lang talaga. Kaya sabi sa akin ni Odette Alcantara, alam mo dito, ano man ang mangyari, they will remember you sa mga composition mo. The way you handle composition. Yung pag gumawa kayo ng painting, do you know how the painting will look like? Paano yun lalabas? Or you're surprised by the final painting? Kumisan meron akong vivid picture kung anong magiging outcome ng trabaho, no? But hindi ako disappointed kung if it will not turn out, yeah. Basta pag naisip ko na yung grouping ko ng dalawang tao maganda rin sa portion na yon. I really don't care kung ang kulay nun lumabas puro green or puro brown or yung hindi yung kulay na yun na nasa mind ko. Although sometimes meron akong painting na talagang hindi ko pa man inumpisan single line do sa canvas. Alam ko na kung ano ang kalalabasan. It don't take me half a day to tapos yun. Hindi ba Ate Norma, ganun din kayo? Ganun din. Ganun din siya. Ganun din. Meron namang time na weeks na yan, hindi ko pa matapos yung trabaho. Why is that? Probably, Naboboard kayo kumbaga sa sa mukhang ang false start. Maaaring there is such thing as a false start, no? Masama ang umpisa. Tempo eh. Paano tempo? Momentum, yung excitement mo, yung drive mo. Like for instance, way back mga early 70s, tawa ng tawa nga si Aling Norma mo, tsaka yung mga kaibigan mo pag inikwento ko na 36 by 72 na canvas. Ang sabihin ko kay Aling Norma mo, bago mo maluto yung spaghetti na yan, tapos to. Kaya ang tao sa akin, the fastest painter around eh. Pero ngayon, siguro nagkakaedad na ako, hindi ko na pwedeng, How old are you now? 40s, I cannot dare myself na tapusin ko yung piece na yan bago maluto yung spaghetti. Hindi ko na siguro kaya. Sa palagay niyo ba, painting can be taught, pwedeng ituro sa tao? O inborn yan? Yeah, paano mo maituturo yan eh? Yan ang binabanggit ko nga sa mga student ko sa eskwelahan eh. How can I paint for you? How can I teach you how to paint? Ikaw nakakaano yan. Ikaw ang nakakaalam kung anong gusto mo itinta. Pero hindi nyo ba pwedeng ituro yung rudiments ng composition? Yes, yung basic, yung basic yun na nga, yung rudiments na sinasabi mo, yung plastic elements of design. Pwede mong ituro sa kanila yan. Oh. Tsaka pwede mo silang turuan kung paano yung composition, yung paano mag-solve ng yung problem nila sa composition and everything. Guide and everything. But it cannot be an exact, hindi exact science yan. Hindi pwedeng formula yan na ibigay mo kay student A, bigay mo kay student B, bigay mo kay student C, ang result pare-pareho, no? Yung tama lahat. Hindi pwede eh. Sa matter of fact, sinasabi ko sa mga estudyante ko, after, although this is not an original statement, after you're through with college, unlearn what you have learned dito. Start all over again. Sabi ko, dito sa eskwelahan, the only thing na gagawin sa inyo is to destroy your originality. But you're saying that you're supposed to be a professor of Yes, fine because I'm aware of it. Talaga naman, nangyari sa akin yan eh. Nagulo ako, na-confuse ako, and kung siguro hindi ako medyo heroic or kung hindi ako medyo matapang ang loob o kung hindi medyo maanong sikmura ako, baka hindi ako nakawala doon sa mga naging professor ko. Pag kay Lorenzo ka, you have to use orange. Pag wala kang orange, ang grade mo, baksak. Parang yung pangalan namin, si Marcel, nung hindi pa siya nag-aaral, ang gaganda ng mga drawings niya. I think itong art school will only destroy you as an artist. Kaya itong anak ko, hindi ako takot eh. Kaya na hindi mag-aaral yan. I'm not disturbed. Sabi ko nga sa kanya, keep yourself intact. Diyan ka ako, talagang bubugbugin ka. Keep yourself intact. That's your big problem. But kako, dito sa atin, diploma-oriented tayo. Ang orientation natin kailangan meron kang maihang na diploma dyan sa dingding na yan. Mabuti na, tapusin mo na rin. You cannot help it. You cannot escape. Paggawa nyo ng painting, do you have any parang responsibility to your audience o ang responsibility nyo lang sa sarili nyo at sa painting? Sa sarili lang. Pareho kami ni Ate Norma ko. Kailangan ma-enjoy ko yun sa sarili ko. I don't care kung later on kung magustuhan ng kapwa artist ko yan o magustuhan ng ibang tao yan. That's not my main objective. Kailangan ako muna mag-enjoy yan. Ako muna matuwa. Kaya nga,
yung last review ni Amadis Guerrero sa akin, yung last Showcase Blues, sinabi niya, ang ginagawa ko ay compel my audience or my appreciators o kung fans, kung matatawag mong fans, I compel them to my standard. Hindi ko alam kung ano yung standard yun, kung poor, bad, or what. I think that's a positive statement yun. I think what he meant was your audience will have to take you on your own terms. Yes. So, doon na lang, mahalata mo na masama naman sabihin doon. Pero I still would like to make this statement. Hell with the audience. Basta gusto kong gawin yan in my own way. Because I enjoy doing it my own way. Oh, so, magusto mo natin hindi, yan later on, it's no longer my problem. I mean, so what? When you said na kanina na maski na tapan yung mata nyo, magagawa nyo pa rin yung painting. Hindi ba pwedeng sabihin ng tao na para kayong meron ng recipe? You're just repeating yourself. Maybe parang gano'n na nga siguro lalabas yun dahil sa Attorney Mario Alcantara made a remark last time na kaya ko rin nagagawa ng ganyan because parang part na ng system ko. I don't know how you will interpret that statement. Parang na raw part ng system ko kaya ano man ang mangyari talagang ang confident, yung ibig sabihin na it will turn out that way. So distinctive na mga style niya. Part na ng system ko daw yung kaya automatic na lumalabas sa akin magkaroon. I don't know kung medyo hindi magandang pakinggan yun o maganda. Maybe some people will get the wrong impression of the statement yun. And probably some people will get the good impression dun sa statement na yun ni Antonio Alcantara. Sabi nga nila, hindi pwedeng ma-fake si Antonio. Sapagkat yung style niya, yung trabaho niyang ganyan, part na ng system niya. Siya lang ang pwedeng gumawa niya. Ano sa palagay niyo what are your strengths as a painter? Probably composition. I see. Ano naman ang weakness? Sa palagay niyo, yung ma-admit ninyong weakness niyo as a painter? Kumisan medyo masyadong nagiging stylized na yung trabaho ko and I really don't know kung that's the right time na magtago na ako o add a new twist sa trabaho. Stylized masyado ba yung bang parang maybe I'm repeating myself to death. Naramdaman ko yun, kaya nasabi sa akin ni Nestor Mata, at least you're aware of it. Merong artists dyan mga artists dyan parang sinasara nila ang mind nila na ayaw nilang mahalatang ganun sila. At least you're aware of your problem. But you're repeating yourself to death. I see. So, ikaw, ang next move mo to get out of it. Ate Norma, ano yung strength ninyo as a painter? Saan kayo magaling? Composition din. Pagbabalance ng mga elements. Anong weakness nyo? Sa palagay nyo mahina kayo? Siguro sa portrait. Hindi. Ako, ang masasabi ko kay Aling Norma mo, may kusahan siya mahina sa pagdodrawing ng manok. Walang biruan yan. Kung gusto mo mapikon siya si Aling Norma mo, padrawingin mo ng manok. Pero natutuwa ako sa ano niya, yung pag-handle niya ng composition tsaka yung mga figures niya. Oo, walang aksidente. Lahat may reason. Kaya niya ipininta yun. Sabi ko nga, imagine ka kung ako isang figure lang na ganyan, inaabot ako from 1970 up to 83. Excuse me, hindi ko pa matapos. What more yung ginagawa ni Aling Norma mo na libo-libo yata ang tao yun? Ang daming elementos, ano? Oo, mabigat siya. Ano, Ate Norma, inspirasyon niyo sa pagpipinta? Nakakapagpinta ba kayo pag may problema kayo sa buhay? Depende. Kung minsan, mas magandang lumalabas ang painting ko. Yes. Ako na rin ang sasagot niyan dahil sabi ko nga sa'yo, I can read your Aling Norma like a book. Pag yan binagagalit ko, pag yan may away kami, pag yan galit ako sa kanya, lalo nakakapinta. Kaya ang gusto kaya gusto ng mga kaibigan ko, mga kaibigan namin, mga art collectors na mahilig sa amin, pagalitin ko ng gusto para daw mas maganda lumabas. Nagagalit siya, Tony, pag hindi ko inaaway dahil bakit di ka nagkakaganyan yung trabaho ni Norma? Pagalitin mo, gumanda. Watercolor, hindi kayo gumagamit? Well, ako, every now and then, nagwa-watercolor ako, but, tama si Mang Enting. It's a difficult medium, and let's face it, very few local collectors, ika nga, nakaka-appreciate niyang watercolor. At saka, ang reaction nila, immediately, ganito.
What? Ito magbabayad ng 3,000 for a watercolor. Di bumili na ako ng oil. Ay, medyo hindi magandang pakinggan dahil sa this time, ang pinag-uusapan na natin, art market, ano? But, hindi naman kami hypocrites eh. Hindi naman ako hypocrite na sasabihin ko sino bang hindi interesadong gumawa ng pera. I'm not afraid to make money because I have a family to feed. So, more or less, pag ako nagtatrabaho, iniisip ko rin yung market ko. Cannot be helped. Do you let your clients dictate the subject matter? Well, maybe paminsan-minsan just to ano ba ito yung Compromise kayo? would you call it that way? Hindi. Just to amuse him or to amuse her kung yun ang gusto niya. Kahit na dinidikta nila yung subject matter. Ano. Kung minsan na-excite ako, it's a challenge eh.